Taong 2018, madaling araw sa Porac Sigsag, nakakita ang pulis ng isang kotse na nahulog sa gilid ng kalsada. Sa damuhan, halos hindi na gumagalaw ang isang dalagita. Marami ang sugat at duguan ng ulo, pero humihinga pa. Habang isinasakay siya sa ambulansya, may binulong ang biktima. Bago mawala ng malay, mababa ang boses, pero malinaw. Si Erwin Balila. Doon nagsimula ang duda. Hindi tugma ang tama ng sasakyan sa isang normal na aksidente. May bakas ng pagbangga sa likuran. At sa pangalan na binanggit ng biktima, agad lumitaw ang tanong, bakit nasangkot ang isang mayamang investor sa insidenteng ito? Bali ito ang buong kwento mga kaibigan. Para hindi na kayo magtanong, unahin natin sa babaeng na aksidente, si Laika. Lumaki si Laika Agonoy, 19 anyos, sa barangay San Nicolas sa San Fernando, Pampanga. Bata pa lang siya, sanay na siya sa hirap. Ang nanay niya, si Alona, ay waitress sa isang maliit na karinderya araw-araw. Umuuwi ito pagod, pero pilit pa rin ngumingiti para kay Laika. Ang tatay niya naman, hindi niya nakilala. Umalis bago pa siya ipinanganak, at ang tanging iniwan ay apelyido at ilang lumang litrato. Kahit ganoon ang buhay, matalino at maabilidad si Laika. Mahilig siyang umarte at sumayaw, at madalas pinupuri ng mga teacher niya sa school. Sinasabi sa kanya na may potensyal siya, basta may tamang oportunidad. Nang tumuntong siya ng 18, nagpasya siyang subukan ng swerte sa Angeles City, malapit sa Clark. Doon, mas malaki ang tsansang makapasok sa modeling, events, o kahit sa mga small casting. Pumayag ang nanay niya, pero mabigat ang loob. Takot, pero umaasa naman na magtatagumpay si Laika. Sa Angeles, nakatira si Laika sa maliit na kwarto kasama ang 2 kaibigan. Nagtatrabaho siya bilang part-timer sa isang cafe habang umaasa sa tawag ng auditions, pero habang tumatagal napansin niyang hindi madaling pumasok sa industriya. Marami ang maganda, marami ang konektado, at halos lahat ay naghihintay ng sponsor o kung sino mang pwedeng magbukas ng pinto para sa kanila. Isang gabi sa cafe, nakilala niya si Destiny Cruz, isang babaeng nakaforma, naka-designer bag, at halatang may kaya. Sa isang simpleng usapan, doon nabuksan ang pintuan na magdadala kay Laika sa mundong hindi niya inakalang papasukin niya, dahil ang babaeng ito ang magpapakilala kay Erwin Balila. Si Erwin Balila, 46 na anyos, ay isang negosyanteng halos buong buhay ay umiikot sa Maynila. Hindi siya ipinanganak na sobrang mayaman, pero galing siya sa pamilyang may maliit na lupain sa Lubao, Pampanga. Doon siya lumaki, pero maaga siyang umalis para maghanap ng mas malaking oportunidad. Sa edad na 25, nagpunta siya sa Maynila, dala lang ang koneksyon ng ilang kamag-anak at kakayahan sa pagbebenta ng lupa. Doon siya pumasok sa mundo ng real estate, buying and selling, at pag-o-offer ng mabilisang deals sa mga negosyante. Matapang siyang mag-risk at hindi siya natatakot bumangga sa mga mas malalaking pangalan. Sa loob ng 10 taon, dumami ang pera niya. Nag-expand siya sa Manila nightlife, nag-invest yung sa bars, clubs, at ilang events places. Hindi siya nauubusan ng projects at kausap. Dahil sa pera at impluensya, nasanay siyang kaya niyang bilhin ang kahit anong gusto niya. Lupa, negosyo, at minsan pati katahimikan ng mga taong ayaw makialam. Pero kahit sa Maynila umiikot ang trabaho niya, sa Lubao Mansion pa rin siya umuuwi. Doon tahimik at walang nakakakilala sa tunay niyang galaw. Doon niya dinadala ang mga babaeng nakikilala niya sa Maynila. Puro bata, puro bago, puro madaling kontrolin. Sanay si Erwin sa ganitong setup. Sanay siyang siya ang masusunod. Sanay siyang may hawak siyang kapalit sa bawat pabango at regalo. Mahilig ang lalaking to, lalo na't hiwalay na siya sa asawa. At nang makilala niya si Laika, isang simpleng probinsyana na may pangarap, nakita niya ulit ang laruan na kaya niyang paglaruan at pag-aariin. Unang beses makita ni Erwin si Laika ay sa isang lounge sa Angeles kung saan nagdi-dinner ang mga mayayaman. Nakasama ni Laika si Destiny bilang waitress sa event. At dito na nga pinakilala ni Destiny si Laika kay Erwin. Tahimik lang siya noon,
Pero agad nahuli ni Erwin ang kilos niya. Maamo ang mukha, disente, at halatang hindi sanay sa lugar na puno ng pera at kumpiyansa. Pagkatapos ng event, nag-iwan si Erwin ng card at tip. Simple lang ang sabi niya kay Laika, "Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako." Nagdadalawang isip si Laika noong una, pero sa hirap ng buhay niya sa Angeles at sa mga bills na hindi na niya kaya, tinawagan niya rin si Erwin pagkalipas ng ilang araw. Doon nagsimula ang arrangement na hindi niya lubos na intindihan. Una, binigyan siya ni Erwin ng allowance para sa pagkain at pamasahe. Pagkatapos ng isang linggo, inilipat siya nito sa isang studio condo malapit sa Angeles City. Sinabi ni Erwin na para ito sa kapayapaan ng isip niya. Natuwa si Laika noon kasi malaking tulong iyon sa kanya at sa nanay niya. Hindi pa siya komportable, pero inisip niyang pansamantala lang. At kung tutuusin, mabait si Erwin sa una. Bukod sa pera, pinasok pa niya si Laika sa acting workshop sa Clark Film Institute. Binilhan siya ng damit, bag, at kahit cellphone. Parang biglang gumaan ang buhay. Pero habang tumatagal, doon nagsimulang lumitaw ang tunay na kulay ni Erwin. At motibo nito sa ganda at katawan ni Laika. Naging madalas ang pag-text. Naging masinsin ang tanong, "Nasaan ka? Sino kasama mo? Kailan ka uuwi?" Hanggang sa isang araw sa kondo mismo na binigay ni Erwin sa kanya, gabi iyon nang kunin ni Erwin ang dapat para sa kanya. Binayo niya si Laika. Hindi naman tumanggi si Laika at ibinigay niya ang sarili at katawan kay Erwin dahil naintindihan niya na sa huli, lahat ng bagay ay may kapalit. Alam din niyang gusto talaga siyang ikama ni Erwin noong una pa lang. At dito nga, nagkaroon ng mas malalim na relasyon ang dalawa. Si Erwin na 46 anyos at si Laika na 19 anyos. Tumagal ang relasyon na ito at dito ay naging istrikto na si Erwin. Kapag hindi nakasagot si Laika, nagagalit si Erwin. Minsan tatawag ng sunod-sunod, minsan biglang susulpot sa kondo nang walang paalam. Pinagbawalan niya si Laika sa ilang kaibigan, lalo na sa mga lalaki. Sinabi niyang para sa safety niya, pero ramdam ni Laika na kontrol na iyon at tuwing weekend, kailangan umuwi si Laika sa Lubao Mansion. Doon siya inihihiwalay sa mundo niya. Doon siya mas lalong nabibilanggo. Mula sa simpleng tulong, naging pagsakal. At hindi napansin ni Laika na unti-unti na siyang kinukuha ni Erwin. Hindi lang ang oras niya, kundi pati ang buong buhay niya. Ginawa na siyang pagmamay-ari nito. Hanggang sa dumating si Jasper Nabal, 22 anyos, sa buhay ni Laika nang hindi inaasahan. Nangyari iyon isang umaga sa isang cafe sa Angeles, kung saan madalas magpahinga si Laika. Pagkatapos ng acting workshop, umupo si Jasper sa table sa tapat niya. At nang mahulog ang script na hawak ni Laika, siya ang pumulot at nag-abot. Simple lang ang simula, pero natural ang usapan nila. Hindi tulad ng mga lalaking nakilala niya sa Angeles at Maynila, si Jasper ay hindi mayabang. Hindi naghahabol ng porma, hindi nag-aalok ng pera. Ang dala niya ay simpleng kwento, natural na tawa, at interes na walang halong motibo. Nalaman ni Laika na film student pala ito sa Mabalacat. May pangarap gumawa ng pelikulang tumatama sa totoong buhay ng mga tao. Wala itong kotse, wala ring malaking pera, pero may sincerity na matagal nang hindi nararamdaman ni Laika. Habang tumatagal ang usapan nila, doon niya napansin ang isang bagay. Kapag kasama niya si Jasper, hindi siya kinakabahan. Hindi niya iniisip na may kapalit, hindi siya nag-iingat sa bawat salita. Para kay Laika, bago iyon, nagpalitan sila ng number. Sa mga sumunod na linggo, tuwing may bakante si Laika, nagkikita sila ni Jasper kape, fishball, lakad sa park. Simpleng kwento tungkol sa buhay. Walang tatak ng pera, walang kailangan suklian. At kahit hindi niya aminin, naramdaman ni Laika na nagkakaroon siya ng buhay na hindi kontrolado. Pagkasama niya si Jasper, isang buhay na hindi hawak ni Erwin. At sa totoo lang, may gusto na si Laika kay Jasper. Pero habang unti-unting tumitibay ang connection nilang dalawa, unti-unti namang napapansin ni Erwin ang pagbabago kay Laika. At doon nagsimulang umikot ang gulo dahil sa selos ni Erwin.
Habang lumalalim ang pag-uusap ni Laika at Jasper, doon din nagsimulang maging iba ang kilos ni Laika kay Erwin. Hindi na siya laging available, mas madalas siyang tahimik. At minsan, hindi agad sumasagot sa tawag. Napansin ni Erwin agad iyon. Isang gabi, bigla itong dumating sa kondo ni Laika nang walang abiso. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Laika na nag-aayos ng script at may ngiti sa mukha. Normal lang sana, pero ibang ngiti ang nakita niya. Hindi para sa kanya. Dito ay biglang nagsalita si Erwin ng, "May iba ka bang nakikita?" Diretsong tanong ni Erwin. Nagulat si Laika, pero sinabi niyang may kaibigan lang siya. Hindi tinanggap iyon ni Erwin. "Kilala ko na ang mga ganyang sagot," sabi nito. "Huwag mo akong gawin tanga." Sumunod ang tensyon. Mataas ang boses ni Erwin. Tahimik lang si Laika. Doon nilang unang narinig ang mga salitang hindi dapat sinasabi. "Kung wala ako, wala ka dito. Ginawa kitang tao. Dapat alam mo kung sino ang tumulong sa'yo." Tumulo ang luha ni Laika, pero hindi siya sumagot. At nang banggitin ni Erwin ang nanay niya, doon siya nagising sa totoo. Hindi na itutulong, kundi hawla. Kinabukasan, lumabas si Laika para makipagkita kay Jasper. Doon siya unang umiyak sa harap nito. Doon niya unang sinabi ang totoo. Pagod na siya, pagod sa kontrol, pagod sa takot, pagod sa buhay na palaging may kapalit. Sinabi ni Jasper na kung gusto niyang umalis, tutulungan niya siya. Walang kondisyon, walang kapalit. At doon nagpasya si Laika. Pag-uwi niya, inimpake niya ang gamit niya. Yung sarili niya, hindi yung galing kay Erwin. Naiwan ng mga regalo, bag, damit, cellphone na bigay nito. Lahat ng may marka ng kontrol hindi niya dinala. Pero bago siya makaalis, dumating si Erwin at doon nagsimula ang pinakamalalang away o gulo sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng matinding alitan nila sa kondo, tuluyang umalis si Laika. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Basta sinabi lang niya ang totoo. Tapos na, lumabas siya na nanginginig ang kamay pero buo ang loob. Para kay Erwin, iyon ang unang talo niya sa loob ng maraming taon. Nasaktan ang ego ni Erwin at hindi kayang tanggapin na iniwan siya ng babaeng nakasanayan niyang kontrolin at gamitin sa mga sumunod na araw. Nagkulong si Erwin sa mansyon niya sa Lubao. Hindi siya pumasok sa meetings, hindi tumanggap ng tawag. Tahimik ang bahay pero malakas ang galit niya. At habang tumatagal, lumalabas ang iisang ideya sa isip niya. Kung hindi siya akin, wala nang dapat makakuha sa kanya. Doon niya tinawagan ang isang kontak mula sa Maynila, isang taong ginagamit ng mga negosyanteng tulad niya kapag may delikadong problema na kailangan ng mabilisang ayos. Ipinakilala sa kanya ang isang lalaki. Dante Bayaw Gutierrez, dating sundalo, dating scout ranger, at ngayon ay muscle for hire. Tahimik, walang tanong, walang emosyon. Kapag binayaran, tapos ang trabaho. At ito ang lumabas sa investigasyon. Nagkita sila sa isang lumang warehouse sa Guagua. Doon, walang CCTV, walang nakakakita. Diretsong sinabi ni Erwin ang gusto niya. Gawing aksidente, wala dapat connection sa akin. Hindi nag-react si Dante, tumangulang. Ibinigay ni Erwin ang envelope na may litrato ni Laika, address, schedule ng workshop at ruta nito papuntang Porac. Kasama rin ang malaking down payment. Hindi halatang galing sa kanya. Para kay Erwin, tapos na si Laika Agonoy. Dumating ang araw na hinihintay ni Dante, alias Bayaw. Ayon sa impormasyon na binigay ni Erwin, may shooting practice si Laika sa Porac area. Gabi ang biyahe, mag-isa, at iisang daan lang ang dinadaanan niya, ang Porac Zigzag, lugar na madilim, madulas, at mabilis lamunin ng gabi ang kahit sinong dumaan. Mga 9:00 ng gabi, sinuot ni Laika ang simpleng damit at sumakay sa lumang kotseng gamit niya. Mas magaan ang dibdib niya ngayon. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nakakawala sa dating buhay. Hindi niya alam, may sasakyang nakaabang ilang metro ang layo. Ang itim na SUV ni Dante. Habang bumabaybay sa zigzag, napansin ni Laika ang ilaw sa likuran niya malapit. Masyadong malapit. Pero inisip niyang baka nagmamadali lang. Wala sa isip niyang may nagbabantay sa bawat liko niya. Pagdating sa kurbahan, doon kumilos si Dante. Lumapit ang SUV pumantay.
Tapos biglang idinikit sa likod ng kotse ni Laika. Naramdaman ni Laika ang unang hampas. Umugong ang manibela. Nanginig ang kamay niya. Diyos ko! Humigpit ang hinga niya pero sinubukan niyang kontrolin ang manibela. Hindi siya pinayagan ni Dante. Isang mas malakas na tulak ang sumunod. Dumikit ang SUV. Kumabig ang likuran ng kotse ni Laika. Nag-slide, umikot, at sa loob ng ilang segundo, wala na siyang nagawa. Diretso siyang tumama sa lumang guardrail. Mahina, manipis, at mabilis bumigay. Bumagsak ang kotse isa, dalawa, tatlong ikot. Puro puti ang nakikita ni Laika. Hanggang sa nandilim na ang paningin nito. Paglapag sa ilalim ng bangin, tahimik ang paligid. Tumigil ang makina. Walang tao. Walang makakarinig ng sigaw. Si Dante naman, huminto sandali sa gilid ng kalsada. Sinilip ang ibaba. Walang gumagalaw. Tumawag siya gamit ang burner phone. Tapos na, sabi niya. Tapos, iniwan niya ang lugar. Walang bakas, walang ebidensya. Para sa kanya, trabaho iyon. At tiwala siyang patayin na si Laika Agonoy. Pero, madaling araw pa lang nung may dumaan na tricycle driver sa Porac Sigsag. Papunta sana siya sa bayan para magsimula ng biyahe. Tahimik ang kalsada, pero pagdating niya sa isang kurba, may napansin siyang kakaiba sa gilid ng bangin. Parang may kumikislap na ilaw. Huminto siya. Lumapit ng dahan-dahan. At doon niya nakita ang isang babaeng nakahandusay sa damuhan. Duguan, nanginginig, at halos hindi gumagalaw. Agad siyang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga investigador kasama si Detective Imogen Madrigal, hindi niya agad tiningnan ang katawan ni Laika. Ang una niyang ginawa ay tingnan ang kalsada at bakal na guardrail. Hindi ito simpleng aksidente, mahinang sabi niya. Napansin niya ang tama sa likod ng kotse, hindi galing sa pagpreno. Napansin niya rin ang skid marks na parang may umatras o bumundol bago bumagsak. At ang guardrail, parang pinilit bumigay. Dinala si Laika sa Pampanga Regional Hospital. Pagdating ni Madrigal doon, unconscious pa rin ang dalagita. Pero ayon sa doktor, may mga pasa at sugat na hindi galing sa pagkakahulog. Mukhang may nanakit sa kanya bago ang aksidente. Sumunod, nagpa-review si Madrigal ng mga CCTV sa daan papuntang Porac. Isang itim na SUV ang nakita sa huling frame bago mawala ang kotse ni Laika sa kamera. Walang plaka, pero halata ang porma. Pinuntahan niya si Erwin Balila sa Lubao. Kalmado ito, masyadong kalmado, at halatang inihanda ang sagot. Paglabas ni Madrigal sa mansion, isa lang ang alam niya. Hindi aksidente ang nangyari kay Laika Agonoy, at hindi rin ito gawa ng kung sino-sino lang. 3 araw matapos siyang matagpuan, nanatili pa rin si Laika sa ospital, tahimik, naka-oxygen at walang malay. Araw-araw siyang binabantayan ng mga nurse, araw-araw ding bumabalik si Detective Madrigal para tignan ang kondisyon niya. Alam niyang hawak ni Laika ang pinakamahalagang piraso ng sagot. Noong pang-4 na araw, habang inaayos ng nurse ang dextrose, biglang gumalaw ang daliri ni Laika. Sumunod ang ulo. Ilang segundo pa, dahan-dahan siyang nagmulat mahina, pero gising. Tinawag agad si Madrigal. Pagpasok niya sa kwarto, diretso siyang lumapit. Laika, may naalala ka ba? Tanong niya. Nanginginig at paos ang boses ni Laika, pero malinaw ang takot sa mga mata niya. May sasakyan sa likod ko, sabi niya. Sinundan ako, binundol, tuloy-tuloy. Huminto siya sandali, huminga ng malalim at nagpatuloy. Hindi aksidente yon. Lumapit pa si Madrigal. Laika, may nakita ka bang tao? May naalala kang pangalan? Pumikit si Laika. Para bang pilit kinakalkal ang gabi ng aksidente. At pagdilat niya, isang pangalan na isip na pwedeng may galit sa kanya. Mula sa labi niya, mahina niyang sinabi ang, si Erwin Balila. Yun ang huling piraso na kailangan ni Detective Madrigal. Matapos makuha ni Detective Madrigal ang pangalan mula kay Laika, mabilis siyang kumilos. Ipinatawag niya ang team at agad nilang pinuntahan ang mga lugar na may koneksyon kay Erwin Balila. Unang nahuli ay si Dante alias Bayao Gutierrez. Nahuli siya sa isang inuupahang kwarto sa may San Matias, Pampanga. Hindi na siya nakapalag. Pagdating sa presinto, ilang oras lang nagtagal ang tikas niya. Nang ipakita sa kanya ang CCTV ng itim na SUV, pati ang litrato ni Laika,
Bumigay ang pader niya, kumanta agad si Gutierrez. Doon na naglabas ng warrant of arrest si Madrigal. Pagdating nila sa mansion sa Lubao, kalmado pa rin si Erwin. Wala siyang kaba. Parang hindi niya iniisip na babagsak ang pangalan niyang pinaghirapan niya sa Maynila. Pero nang basahan siya ng karapatan, doon nag-iba ang mukha niya. Dinala si Erwin sa presinto na nakaposas. At sa unang pagkakataon, hindi pera o koneksyon ang nagligtas sa kanya, kundi ang bigat ng kasalanang siya mismo ang gumawa. Matapos ang ilang buwan ng pagdinig, ibinaba ng korte ang hatol. Si Erwin Balila ay hinatulang guilty sa attempted murder at conspiracy to commit murder. Ang dating investor na may koneksyon sa Maynila, ngayon ay nakasuot ng kulay orange sa loob ng selda. Habang buhay na pagkakakulong, ang sentensya niya, walang piyansa at tuluyang bumagsak ang negosyo at pangalan niya. Si Dante alias Bayaw Gutierrez naman ay sinentensyahan ng 25 taon matapos umamin at tumestigo laban kay Erwin. Tahimik niyang tinanggap ang hatol, alam niyang wala na siyang tatakbuhan. Si Laika Agonoy may peklat pa rin sa braso at binti, pero buhay siya. Mas mahalaga, malaya na siya. Lumipat siya sa Mabalacat kasama si Jasper. Hindi marangya ang buhay nila, pero payapa naman. Wala na siyang bodyguard, wala na siyang takot, at wala na ring Erwin Balila na sumusunod sa bawat galaw niya.